Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga kababayan, Lacson iyak. Nako, BBM at Lacson bagsak ang tiwala. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin pasadahan si Senator Ping Lacson, no? Eto, pasadahan po muna natin itong si Congressman Rice at si Congressman Sandro Marcos. Sabi po kasi dito ni Sandro Marcos mga kababayan, hindi ko haharangin ang impeachment laban sa aking tatay, no? Dapat dinggin ng Kamara ang anumang isasampang impeachment complaint kahit pa ito ay laban sa aking ama. Ayan. No. Totoo ba talaga yan? Oo nga, hindi nga ninyo haharangin eh, no? Kasi sabi po dito ni Congressman Erice mga kababayan, no? Kamara huwag isabotahe ang impeachment. Yan. Hindi ninyo hinaharang, sinasabotahin nyo naman. Nagbabala si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice na pinapahina o sinisira ang proseso ng impeachment ng umano'y paggamit ng technicalities para hadlangan ang pananagutan at tinawag niya ang sitwasyon na constitutional sabotage. Ayan sinasabotahin nyo. Paano hindi sa sinabotahe di ba? Sila mismo ang yung impeachment complaint ng abogado ni Lisa Marcos, mga kababayan. Yun ang tinanggap, di ba? Yung impeachment complaint po nila former Congressman Mike Defensor, no? Hindi po mga kababayan. Pati nga siguro yung sa Makabayan Black itong sinasabi mong hindi nyo haharangin. Ngayon pa nga lang, Sandro Marcos, hinaharang na ninyo Diba? Siguro kung natatakot din sila, mga kababayan, no? Natatakot sila na baka matuluyan, no? Itong impeachment complaint ng against, no? President Bongbong Marcos Jr. Basahin niyo natin ang mga nagkomento mga kababayan, yung mga komento dito po sa post ni na patungkol po dito kay Sandro Marcos. Sabi po dito ni Delia Sandoval, Emi Pamora, luto. Luto nga yung impeachment no? Lutong Pilipino, magpapasa ng dami impeachment yung sobrang labnaw, alam na this. Nako, oo nga no? Sabi pa dito, mga kabayan ni Evangeline Aromen Neri. Dear God, please protect our President Marcos sa masamang mga tao na gustong dungisan ang kanyang kabutihang loob. Ako, natatawa lang ako dito sa komento mo. Pero it is your right, no? Kaparapatan mo naman na magpahayag ng iyong nararamdaman. Kaya okay lang yan mga kababayan, no? Gusto daw dunghisan. Hindi po kami or yung taong bayan ang nagdudungis sa kay President Bongbong Marcos Jr. Sila mismo, sila mga kababayan, dinudungisan nila yung mga sarili nila. Pagkatapos nilang dungisan yung mga sarili nila mga kababayan, no? Ay itatapon nila, papunta kay Vice President Sara Duterte para si VP Sara naman ang maging marumi. Pero sila mismo ang dumungis sa kanilang mga sarili. Ipapahid nila ito kay VP Sara para sa VP Sara ang magmukhang marumi. You know what I mean mga kababayan, no? Yung mga ginagawa nila, yun ang mga inaakusa nila kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang galing mo. Oo, ang galing-galing niyo talaga.
Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto nga mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan, okay? Sabi po dito, Marcoleta saya. Senator Lacson luhaan sa pangyayaring ito. Aba, ano kaya ito mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Si General Macanas ng The General's Viewpoint. Pasok. Ito sa tiwala ng taong bayan kay Senator Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. Ito. Muling naging mainit na paksa sa social media ang isinasagawang investigasyon ni Senator Ping Lacson sa isyu ng flood control na tinatalakay sa Blue Ribbon Committee. Sa isang viral na post, tinanong ang publiko kung may tiwala pa ba sila sa naturang investigasyon. Kalakip ang mga pagpilian na nagpapakita ng magkaibang pananaw ng netizens. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at kawalan ng tiwala, habang ang ilan naman ay nananatiling umaasa na mailalabas ang katotohanan at may mapapanagot sa mga aligasyong katiwalian. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang resulta ng pagdinig, lalo na may malaking epekto ang usaping flood control sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Ipinapakita ng naturang diskusyon kung gaano kahalaga sa mga Pilipino ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ito na, ang survey. May tiwala pa ba kayo sa investigasyon ni Lacson sa flood control ng Blue Ribbon Committee? So mga kababayan, ito, opinion ko lang po ito at pag-aanalisa natin sa mga pangyayari ngayon. Diba? Kasi hindi na talaga maibabalik kahit anong gawin po ni Senator Ping Lacson. No? Whether may mapanagot siya or wala siyang mapanagot, hindi na po siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Not unless mga kababayan, no? Kung talagang mayroon siya, yung totoo, yung totoong big fish, okay? Talagang tawagin niya, imbestigahan niya. Gaya nga po ng sabi niya, hindi ko lang matandaan kung si Atty. Rowena Guanzon or si Atty. Harry Roque po ang nagsabi na imbitahan mo, okay? Imbestigahan mo si former Speaker Romualdez at si Sandro Marcos, si Representative Sandro Marcos, no? Diyan. Okay? Ipatawag mo sila at imbestigahan, tanungin. Yung mga totoong tanong, hindi yung padrama-drama lang. Diyan siguro mga kababayan, medyo bibilib po ang taong bayan dito kaya Senator Ping Lacson. Pero kung hindi niya po yung gagawin, at ang ididiin niya pa, mga kababayan, ay yung mga tumitistigo talaga ng straight, ay nako. Maniwala kayo mga kababayan. Maybe, this is the last time na makikita po natin si Senator Ping Lacson na politiko, mga kababayan. Kung wala, tawa, laugh emoji. Kung oo, may tiwala pa, heart emoji. So, tignan natin ilan ang bumoto. 9,800 ang taong nag-react. 7,600 ang tumatawa. Ibig sabihin, walang tiwala. 1,100 ang nag-love. So, wala. 85%. 90% nagsabi, wala na tiwala sa investigasyon na ginagawa ni Senator Lacson. Okay. Basa tayo. Okay, Jacinto Ignet, investigator na, witness pa. Bakit nagkaganito?
Totoo yan mga kababayan, no? Investigador na, witness pa. Kasi di ba napansin nyo po nung tinatanong po ni Senator Marcoleta yung dalawang witness, na witness sana yun na magsasalita, di ba? Sila dapat ang magsasalita, supposed to be, no? Pero nung tinanong ni Senator Marcoleta, ba nasyak ang taong bayan, malamang si Senator Marcoleta nasyak din, hindi niya lang madiretso ng si Lacson, di ba? Kasi nagtatanungan pa nagsasagutan pa. Aba si Senator Ping Lacson po ang sumasagot. Imbis po na yung dalawa po ang magsalita, si Lacson po ang naging witness, mga kababayan. Grabe ka, Lacson. Nagpabang sa Blue Ribbon hearing noong Lunes. Kasi nga, natuwa ako dahil itutuloy. Kasi nagsabi na si Lacson noon na parang they are now preparing their committee report. Tatapusin na. Nung lumabas yung Cabral files, parang naging interesado si Lacson na imbestigahan. Sabi nga niya, yung nakalagay doon na mga cabinet secretaries, may nabasa kong post na ipapatawag niya. Ngayon, yung ES, yung OP, di ba ang ES, Executive Secretary, OP, Office of President, SAP, ano ba yung SAP? Special Assistant to the President, o pwedeng Secretary Amina Pangandaman, meron pang First Lady. Sabi ni Lacson, may mga at least 5 cabinet secretaries na nakalagay sa Cabral file. Sabi niya, papatawag niya. Inabangan ko. So, bukod dyan mga kababayan, no, bago pa man nagsimula ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee and pinamumunuan pa yun ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Itong si Lacson, mga kababayan, salita lang ng salita sa media, sa social media, na mayroon po siyang alam na, correct me if I'm wrong sa figure, no, 64 or 65 na congressmen na contractor, no? Pero, nang siya na po ang humawak, mga kababayan, ng Blue Ribbon Committee, ni isang contractor, may pinatawag po ba siya? Sabihin na natin, napakarami namang contractor niya. O sabihin natin, 20 contractors lang ang pinangalanan, sinabi niya. May inimbitahan ba siya? Wala no? Wala po siyang inimbitahan. Kaya masasabi natin, itong pag-iimbestiga ni Senator Ping Lacson dyan po sa BRC, no? Ay pawang optics lang. Wala mang tinawag ng mga cabinet secretaries. Kaya kung ako inyong tatanungin, sorry, ang answer ko is wala na akong tiwala. Mas mabuti pa sana kung si Senator Marcoleta ang nagtuloy-tuloy na chairman. Minority. Hindi na siya chairman si Senator Marcoleta. Nag-submit sila ng minority report. Ang recommendation, Marcoleta, Aimee at iba pang minority senators, kasuhan si Romualdez dahil siya ang lumalabas na utak sa flood control scam. Anon? Lacson. Wala. Yung kanyang 2 testigo na present na magdidiin kay Speaker Martin Romualdez, ay nako. Imbis na bomba, naging posporo. Bakit? Wala lang. Nakinig lang nila si Diskaya na nagsabi na si Romualdez ang may-ari. Ganun lang. Kasi mga karibyo natin, ito ang pagkaka-analisa ko dito sa ginawa ni Lacson. Dito po sa pagkuha niya ng itong dalawang witness na ito. Just to justify, no? Na malinis
si Romualdez, mga kababayan. Hindi po itong dalawang hinayupak na witness na ito, hindi po ito inimbitahan para idiin si Romualdez, kundi para linisin ang pangalan ni Romualdez, no? 'Di ba? Kasi sabi nga doon, 'di ba? Sabi nga sa balita, no? Sabi po ni Lacson walang matibay na ebidensya na dokumento na magko-connect kay former Speaker Martin Romualdez. Hinayupak na yan. Bakit nyo pa ginawang witness yan? Ha? Ginawa nyo ba yung witness para i-absuelto si Romualdez? Yun pong lumalabas, di ba? Kinuha nila yung dalawang witness na yon para i-absuelto si Romualdez, hindi para idiin si Romualdez. So yan, ngayon, klarong-klaro na. Ha? Klarong-klaro na talagang itong si Tuta Soto at si Pinky Lacson, mga kababayan, ha? Ay talagang hawak. No? Hawak talaga sila. Hindi naman ni Lacson na kulang ang ebidensya. Hindi yon sapat na magdiin. Kaya nung nagtanong si Senator Marcoleta doon sa dalawang witness, nakakatawa. Ang sumagot si Lacson. Ano ba yan? Kaya ito yung investigador, naging witness pa. Wala talaga, no? Wala talaga tayong pag-asa dito. Tama po yung nabasa kong komento, ha. Sabi niya po, hanggat, no, si Tuta Soto at Pinky Lacson ang nandiyan ang namumuno sa Senado, kasi sila yung dalawang pinakamataas na posisyon, no? Senate President and Senate Pro Tempore, Senate President Pro Tempore. Silang dalawa po ang pinakamataas. So, hanggat silang dalawa po ang nandyan sa pwestong yan, mga kababayan, at habang senador po ang dalawang ito, maybe magulo talaga ang Senado. Pero wala talaga tayong pag-asang makakuha talaga tayo ng totoong hustisya coming from the Senate, mga karabinate. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below. Ayan. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.